Ako po si RB Abiana, one of the servant leader ni Pastorito Pastorates. Na leader ko po si Tito Aldrin. So, I want to share my testimony. My life before is, di talaga maganda actually. Ah, ako yung kung saan yung uso, syempre doon ako. Doon yung tropa ko, kung anong trip ng tropa ko, yun din yung trip ko. Diba? So, yun nga, sa trip ng tropa, natuto ko yun nga, sa bisyo. Marami yung bisyo na try, pero isa lang talaga yung mas nagamit ko. Yun nga yung vape. Sino nagbe-vape dito? Wala, buti na. Wala na, buti na lang. Thank you, Lord. So dati, doon talaga. Kasi dati nung nagbe-vape ako, pag malakas kasi talaga basta yung may palaman yun yung juice. Pag malakas yung amas nun, automatic manhit ka. So pag na-try ko yun, pag manhit, okay na. Wala na yung problema ko. So kala ko gano'n lang dati yung life. Dadaan lang sa temporary na bagay. And akala ko doon lang yung life ko. Then, at one time, dumating yung year ko na 18 years old. Akala ko kasi pag 18 dapat may trabaho ka na, that may ganito ka na. At nagmamalaki ka na ng magulang mo. So yung akala ko ganun dati. And one time, habang hawak ko yung vape, glory to God kasi na-chat si Tito ayun. Punta kami sa MC God. doon nagsimula yung life ko. Ngayon, fast forward bago pala yun, sobrang adik ko sa vape. Pati yung mga kapatid ko na binuwensyahan ko na. So, mga bata pa sila, sabi ko, try nyo to. Sobrang pangit talaga, pambihira. Yun nga, fast forward, nung nakakilala ko na si Lord, sobrang grabe, turn around. Na-wipe out lahat ng mga akala ko, temporaring masaya lang. Nakilala ko nakuha ko yung joy, hindi happiness. Nakuha ko yung joy kay Lord. Amen. Yung akala ko yung babe mo, papakalma sa akin, hindi. Word pala ni Lord. So, yun nga, nung nakilala ko si Lord, sobrang grabing turn around ko, dami mga tropa ko, parang pastor daw ako. Mga klase ko, mga lumalayo na sa akin, grabe. And yung gustuhan ko lang, ko lang sa family ko. Makakatuwa lang kasi ako, nandito na sila, na-invite ko sila. Lahat kami, di ko pala lahat. Si Mama, serve na rin kay Lord, si Banban, ang kapatid ko, sumasayaw na rin sa dance team. And thanks, Lord to God kasi palas kami nasa home office. So, isa na lang po pinagpipray namin, si Papa. I hope sa Sunday makakasama si Papa. Si Papa. Ayun. So, yun nga po. Laki talaga nito nung na-encounter ko si Lord. Wala na akong masabi kasi wipe out talaga eh. Yun yung pinakawak na buhay na nangyari sa akin. And nung na-encounter ko si Lord, nakita ko yung halaga ng family, yung purpose ko. Ba't ako nabubuhay? Hindi pala nakadepende sa age kung kailan ka magsasuccess. It's about your maturity. Diba? So, sobrang privilege na nandito ako, share ko yung buhay ko. Grabe, power si Lord. Ngayon, bago ko magtapos, I want to share my life verse na na-receive ko to during life class. Kasi dati, yun nga, sabi ko kanina, 18 years old, dapat may ganito ka na mga klase ko, mga ganyan ng trabaho. So, I receive sa Matthew 2:6 ASND version. Yan. So grabe yung parang di ako lalaki kasi pinayak ako ni Lord eh. Pero sabi ni Pastor, ang tunay na lalaki umiiyak. Amen. Diba? Sabi dito, ikaw Bethlehem sa lupain ng Juda ay hindi ka nahuli. Ang narisip ko kasi hindi ka nahuli sa pangunahing bayan ng Juda sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na nagmamahal ng aking bayang Israel. Amen. So, ngayon palitan nyo yung Bethlehem ng pangalan nyo. Ikaw, RB, sa lupain ng binangonan, hindi ka nahuli sa lahat. So, grabe, dun ko na-receive yung, di ako nahuli sa lahat.
Grabe, pag inuna mo si Lord, di ka niya iuli. Amen. So, magmumula sa, magmumula sa iyo yung isang pinuno na maglilingkod, mamamahala sa bayan ni Lord. Amen. So, grabe impact nito. And I hope lahat tayo, hindi tayo nahuli kasi inuna natin si Lord. Amen. So yun lang po, ako po ulit si RB, one of the servant leader ni Pastor Lito Pastoret. So magandang gabi po. Thank you team. Thank you Pastor Lito, Pastor Etes for this privilege para sa mga bagay na to. No? So okay, so kilala nyo na ako. Nakita nyo na yung post kanina, di ba? O, yung kinilig, may bayad ha? Okay, so let's say this series, so yung nung mga nakaraan, anong pinag-usapan natin first day? Total dependence. Yung sumunod na gabi? Determination. Sumunod? Devotion. Kahapon? Ano kaya ngayon? Nagsisimula sa letter D. Di ko alam. Ayan. So pag-uusapan natin ngayon is about discernment. So yung mga pag-uusapan natin in this series, it will be focused about wisdom. Sabi mo sa katabi mo, wisdom. Wisdom. Sino dito kailangan mo nun? Wisdom. Oo. Sino dito kailangan ng wisdom? Depende sa lakas ng kung talagang desperado ka, malakas yung sigaw mo. Sino dito kailangan mo ng wisdom? Yun! Lord, ang dami nilang humihingi. Okay, so ngayon, pag-usapan natin about discernment. Sino dito alam mo yung, or narinig mo na yung salitang discernment? O kung hindi mo pa naririnig, or ngayon mo lang na-encounter, pataas kamay. Ayan, madami. Taas dito sa kabilang to. Ayan, ayan. Ayan, dito pa. Ayan, discernment. So ano ba yung discernment? Ayan. Mamaya na natin sasabihin siyempre. Pero sa panahon ngayon, many believers today are deceived. Tignan mo yung katabi mo. Deceived ba yan? So ano ba yung deceive? Pag sinabi natin deceive, nadaya. Sino dito naloko na? Yung parang totoo pero hindi. Okay? So yun yung deceived. Ibig sabihin nun, nalilito, nadaya. Okay? So many believers today are deceived, driven by emotion, not by revelation. Sino dito yung minsan ka naging ganun? Hindi ka naging driven ng revelation ng Lord, pero naging driven ka ng emotional outburst. Di ba? So ako guilty. Polluted by ungodly concepts, not aware of God's precepts. O sino dito yung, ngayon mo lang narinig yung salitang precepts? Taas kamay, precepts. Ayan, sa may mga bago din nakarinig, precepts. Concept, ngayon mo lang narinig. Okay, so ngayon, pagka sinabi nating precepts, it's the truth, it is the law, it is the word of God. Mamaya dadaanan natin yan. But just to give you an idea, yung concept, opinion na lang ng tao or nag-conclude na lang ang tao, concept na lang nila, idea na lang ng tao, but not based from God's word. Okay, so ganun. So maraming tao ngayon hindi na alam yung precepts, ang alam na lang concept. Sample, concept about marriage. Concept about marriage ng mundo ngayon, pwede na yung babae sa babae, lalaki sa lalaki. Pero dito sa Pilipinas, I believe hindi pa. Pero sa ibang bansa, pwede na yun. That's concept. What's God's precept is, siyempre, lalaki at babae. Amen po ba? So that's example of concept versus precepts. And hindi nila alam yung opinion versus fact versus truth. And we obviously live in a generation where feelings have become truth. Ayan. Ano daw? Feelings have become truth. People now say, feeling ko okay lang. Okay lang na lumande, okay lang na i-chat. Parang tama naman. Wala namang masama dun sa ginawa ko Hindi naman ako nakakalimot Sino dito mga nasabi mo na yung mga bagay na yan? Tsaka masaya naman ako, importante masaya ako. Di ba? But the thing is, our feelings can deceive us. The Bible says the heart is deceitful. Jeremiah 17 verse 9. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. So pagka the tongue has the power, ano ba yan? Anyways, the tongue has the power of life and death, and those who live it
will eat its fruit. Mamaya, babalikan ko kayo mamaya. Anyways, the deceived does not know the difference between opinion, facts, and truth. Sino dito alam mo yung opinion? Opinion, yung facts, and then yung truth. What's the opinion? So, opinion, it is how I see it. Okay? Ito yung kung paano ko nakikita. Ano ba yung judgment ko rito? Based sa sitwasyon ko, based sa feeling ko. And then, yung fact, what happened? Ito talaga yung nangyari talaga. It's a fact. It's observable, may evidence, and doesn't depend on feelings. Pero may limitation ang facts. Facts tell you what happened, but not what it means. So, maaaring nangyari, pero hindi mo alam talaga kung ano yung totoo. Sino dito gusto mong malaman, Kuya, ano ba yung pinagkaiba ng facts at saka ng truth? O ano ba yung truth muna? Truth is what God said. It is, number one, eternal, unchanging, higher than facts, stronger than feelings, aligns us to God's will and direction. Truth is God's precepts. Ibig sabihin nun, biblical. Sino dito yung mga sumagot kanina, o yung di ba sa activity natin kanina, sino dito yung, grabe, hindi pala biblical yun. Di ba? So ngayon, yun yung truth, yun yung precepts, that's God's precept. Example, ng fact, wala pang answer si Lord sa prayers mo. It's a fact. Wala talagang answer pa si Lord eh. Yung feeling mo, pinabayaan ka na ng Diyos. But you know what's the truth? The truth is, He will never leave you nor forsake you. He will never leave you nor forsake you. That's the truth. Just because meron kang nakikitang o nararanasan na parang hindi komportable, it doesn't mean that God is not aware of what you are experiencing. Example, naalala niyo si Lazarus? Si Lazarus, di ba yung namatay? John 11:37. But some of them said, could not he who opened the eyes of the blind man have kept this man from dying? Kung talagang mahal ni Jesus si Lazarus, dapat hindi niya siya hinayaang mamatay. Yun ang sabi ng tao. Yun ang sabi ng fans. Yun ang sabi ng mga Hudyo ng panahon na yun. Sabi nila, di ba nagawa niyang pagalingin yung may sakit? Yung demonyo napalayas niya? Yung bulag nakakita? Bakit si Lazarus hinayaan niyang mamatay? It's a fact that Jesus allowed Lazarus to die. Hinayaan niyang mangyari. Tama ba? It's a fact. But the truth is, ang totoo, God's way, His will, His thoughts is higher than ours. Amen ba? Hindi sa expectations or hindi sa pamamaraan natin, sa pamamaraan niya. Anong ginawa ni Jesus? Di ba, God raised Lazarus from death to life. Now, which brings more glory to God? Pagalingin yung may sakit o buhayin yung patay? Buhayin yung patay, di ba? So, how noble it is to show your love in such a way that the people witnessing it will glorify God. Tama ba? Hindi porke hindi mo nakikita, hindi porke hindi mo nararamdaman, it doesn't mean that God is not aware. May gagawin ng Lord sa'yo, magtiwala ka lang. Tama ba? I-ready natin yung character natin, i-build up natin yung sarili natin. One day, kapag ready ka na, ibibigay na sa'yo. Ayan. So, sino dito ngayon? Ito, pag-usapan natin to. So, mga kabataan, kabataan. Lahat naman tayo dito, kabataan, di ba? Sariling light kasi, 80 years old below, kabataan. Ay, konti lang ang kabataan talaga. Oh. So, alignment versus attraction. So, yung mga deceived, chooses or pumipili sila based on chemistry, validation, or temporary emotions. Ayan. So, sila yung mga attracted. Sino dito yung attracted ka? Grabe! Ang ganda niya. Ang pugi niya. Mukhang magkaka-jive kami. Mukhang pareho kami ng karakter. The discerning chooses people and decisions aligned with values and principle. So, ibig sabihin, dapat pala hindi tayo
attracted lang. We choose alignment. Pag tinanong mo na yan, anong values niyan? Nagde-devotion ba yan? Gaano ba siya yung compassionate, yung pagmamahal niya sa Lord? Di ba? Sang verse nga yun, let's not be unequally yoked with unbeliever. Naalala niyo yung verse na yun? But the thought is, eto nga, baka hindi kayo aligned. It's not just about looking at each other's eyes, but looking at the same direction. Pag hindi aligned, wala na. Nadaling ka na niyan sa kung saan. Doon sa madilim. Love versus lust. Pag deceived, confuses intensity with intimacy, thinks feelings is forever. Ang love sees commitment, sacrifice, and long-term compatibility. So dito yung kuya, ganun pala pinagkaiba ng lust at saka ng love. Pag lust, sabihin ko ba to? May mga bata pa. Okay, pag lust, bibigyan kanya ng condom. Pag love, bibigyan kanya ng ring. Tama ba? Hindi ko kasi nagawa yung tsaka na lang. Tsaka na lang. Okay, red flags versus excuses. So deceived justifies behavior and hopes things magically change. Magbabago naman yan, pastor. Magbabago naman si kuya. Magbabago naman yan eh. Attend lang siya ngayon. Magbabago din yan. Eh hindi nga mag-devotion eh. Hindi nga niya pinaprioritize yung kung ano yung priority mo eh. Di ba? Aray ko. Gina-justify mo na, kuya, nag-church naman late naman. Nako. Justifies behavior. Pero pagka ang tao is discerning, acknowledges the patterns and sets boundaries. So, nakikita niyo yung pattern, yung behavior, yung habit ng tao, but you set boundaries. Pag hindi ka lumebel sa boundaries ko, sorry. Tama ba? Red flags versus excuses. Nag-hope sila na magbabago. Nagbabago pa naman siguro to. Eto, red flags don't disappear because you ignore them. Just because ini-ignore mo yung mga red flags na yan. Grabe red flags na. Hindi ka na nakikita mo na, hindi nire-respeto yung nanay niya, yung kapatid niya. Ini-ignore mo pa din. Sabi mo kasi deceived. Ayan. So, wise counsel versus echo chambers. So, pag sinabi natin wise counsel, ito ang discerning kasi, ini-expose niya yung sarili niya sa mga wise people. Diba? Ini-expose niya yung sarili niya sa wise people. Yung hindi wise, yung hindi discerning, ini-expose niya yung sarili niya sa tinatawag nating echo chambers. Pag sinabi nating echo chambers, ganito, ang pupuntahan ko lang na lugar, ang kakausapin ko lang, yung mga taong mag-a-agree sa akin. Yung i-validate, yung sinasabi ko, yung nararamdaman ko, kakampihan ako. Hindi i-challenge yung nararamdaman ko, yung way of thinking ko, yung thought process ko. Pag ganun ang tao, you will not grow. If you only listen to people who agree with you, you are not growing, sorry, but you are looping. Paikot-ikot ka lang. That's why we expose ourselves sa mga tao talagang may care sa atin enough to say kung ano yung nakikita nilang mali sa atin. Tama ba? Genuine intention versus hidden motives. Yung discerning recognizes authenticity and character, but the deceived gets fooled by charm, appearance, and flattery. Nasabihan ka lang, ang ganda mo naman ngayon. May taong talaga may charming, di ba? Hindi mo yan makikita makikita mo yan physically, pero pagka nadi-discern mo na, teka lang, parang may hidden motives to Kahit na mag-sorry pa yan, kahit na mukha namang mabait yan, kahit na nagbe-bless pa yan kay pastor, yung motives talaga niyan, pagka talagang may masamang balak, yari ka. Hindi porke nag-church na, hindi porke nasa home office na, hindi porke nakikita mo lagi dito. You pray, you ask discernment from God na talagang ma-discern mo ano bang spirit nitong taong to. Pinaglololo ko lang ba ako nito? Hanggang saan ako kayang i-lead nito, dalhin nitong taong to. So we have to be discerning para makita natin yung hidden motives ng tao.
Pag meron lang gusto sa'yo yan, meron lang yung gustong makuha sa'yo. Pag nakuha niya na yung gusto niya sa'yo, wala na. Sorry, goodbye. Ito, condemnation versus care. Ito, medyo matindi to. Ang taong deceived, nararamdaman niya, I feel condemned. Pero yung discerning, I feel cared. Yung deceived, sasabihin niya, I am not loved. Hindi naman ako mahal dito sa lugar na to. I am not valued. I am not appreciated. Hindi ako nakikita. Hindi ako naririnig. Puro ako. Selfish. Tama ba? Parang yung panganay na anak, naalala niyo sa prodigal son. Hindi mo nga ako wala nga akong naranasang party. Inisip yung sarili. Tama ba? But the discerning is, there's nothing that I can do that will make me less of a God's child. My worth and my value does not depend on what I can bring to the table, not on my performance. Mahalaga na ako, wala pa akong ginagawa. Ilang beses nyo narinig kay Pastor yan? Anak, this is not about your performance. This is about relationship. Wala ka pang ginagawa, mahal na kita. Sa parents natin, wala pa tayong ginagawa, mahal na nila tayo. Tama ba? Remember Jesus, sabi ng Lord, ng God the Father, this is my son, to whom I am well pleased. Wala pang ministry nun. Mamaya, let's go deeper in that. Now, yun yung challenge. Merong deception ang kaaway. The enemy's weapon is deception. God's people, meron tayong discernment. Okay. So ngayon, ano ba yung discernment? Ito na. Discernment is the ability to distinguish between right and wrong, truth and falsehood, good and evil, and to understand God's will, allowing for wise, spirit-led decisions rather than relying on mere human understanding. It's about seeing things from God's perspective, recognizing spiritual realities, and applying Scripture to life. So himayin natin, it is ability to distinguish between right and wrong. Para malaman natin kung ano yung right and wrong. Ano ba yung truth? Ano ba yung falsehood? Ano ba yung good? Ano yung evil? Actually, madali nating malaman what is good and evil. But we have to determine as well what is good from God. Just because it's good, it doesn't mean it's God. Mamaya daanan din natin yan. It is the ability to judge well, perceive what's true, what's important or relevant from what isn't, allowing for wise decisions and understanding complex situations by separating good from bad, genuine from fake, or important from trivial. So ganun pala. Pag pala tayo ay merong discernment, we can make wise decisions. Sino dito yung ang dami mong not so wise decision? Ako, kaya nga ako nandito ngayon eh. I have so many unwise decision. Biyaya lang talaga ng Panginoon na nandito ako ngayon. Now, discernment is both a gift and a discipline. Ano daw? It is both a gift and a discipline. Paano nangyaring gift? It is given to us by God. Giving it to us is God's part. Remember si King Solomon, nung time na inanoint siya or nung inappoint na siya as king, ang hiningi niya, wisdom, ang hiningi niya, discernment. Hiningi niya yun. So, ibig sabihin, available din sa atin. Tama ba? So, sino dito yung, kuya, base sa pinag-uusapan natin kanina, ang daming deception na nasa akin eh. Pero ngayon, meron palang discernment na available sa akin. Basahin natin yung 1 John 2:27. Yan, 1 John 2:27. Discernment can be given instantly to the believers. 1 John 2:27. Kahit anong version.
So habang hinahanap nila yung verse, ayan. As for you, the anointing you receive from Him remains in you. And you do not need anyone to teach you. Ano daw? You do not need anyone to teach you. Bakit? Kasi nasa atin na, remains in us. Ezekiel 36:26, I will give you heart. Yung puso ng Panginoon nasa atin na, mamaya, babalikan natin yan. Mamaya. Spoiler no? Ano naman yung ano? Ibig sabihin, we can say that discernment is already installed in us. Nasa atin na talaga. By default, nasa atin na, meron na talaga tayo nun, and we can tap into it anytime. At our disposal, pwede natin gamitin. Now, pag dumadating tayo sa sitwasyon na parang, teka lang, hindi ako sigurado. What do we need to do? Lord, pingi naman ng wisdom. Lord, i-practice ko yung discernment para guided ako sa decision. If giving discernment is God's part naman natin is yung discipline. Whatever we receive from God, He expects us to develop it. He always expects fruits. Now, ito ang tanong. How can we develop discernment? Ayan. Ito na. Intro lang po yung kaninang haba, di ba? Intro lang yun. So, how can we develop discernment? Proverbs 1:5. Let the wise listen and add to their learning, and let the discerning get guidance. Sabi dito, let the wise, ano daw? Let the wise, and add to their learning, and the discerning, anong gagawin? Get guidance. Hindi naman sinabing those who feel will increase their learning. Hindi yung nakaramdam. Di ba? Ang sabi dito, those who listen. And then sabi rin dito, let the discerning get. Ibig sabihin, we have to make an effort to get that. Tama ba? We have to get guidance, meaning it will require effort. Now, number 1, paano natin makakuha yun? Of course, we have to be humble. There should be humility in our hearts. Let the wise listen. Unang-una, paano ko makikinig kung tingin mo ikaw ang pinakamagaling? Tama ba? Sino man dito yung alam mo nang mali yung dinadaanan niya. Tapos sinasabihin mo siya, you have the care. Uy, mali ang ginagawa mo. One way dyan. Ay hindi, magaling ako eh. Ang hirap turuan pagka humble. Ano yung term mo? Johnny? Humble with a G? Humble with a G. Diba? First thing, we have to admit that we don't know everything. Hindi lahat ng tama ay alam ko na, at hindi lahat ng alam ko ay tama. Hindi lahat ng tama ay alam ko na, at hindi lahat ng alam ko ay tama. Tama ba? Humility will lead us into seeking counsel and removing pride. Ayan. Tatanggalin yung pride. Sasabihan ka ng mas bata sa'yo. Sasabihan ka ng baguhan lang. Ngayon, pag may pride ka, hindi mo pakikinggan yan. Removing pride will lead us into selflessness. No longer I. Hindi na self-centered. Parang ganito. Sino dito nagba-basketball? O di ba, ganito na lang, sa isang basketball, kahit na ikaw ay isang superstar, you still need a team. Sa basketball, hindi yung isang one-man team, one-man play. It's a team goal, a team effort, na minsan kailangan, kung kahit na ako yung pinakamagaling, I have to submit sa play kung ano yung dapat gawin, kung ano yung plano, in order for the team to win. So therefore, it's no longer about me. Hindi na about sa akin. Hindi na yung may ego ako. Na mas magaling naman ako dyan, bakit hindi sa akin pinasa? Mas magaling naman ako dyan, bakit ayan yung nasa taas? Bakit siya yung pinakikinggan? Again, it's not about us. If we are humble enough, madali na sa ating maging selfless na hindi naman sa akin to eh. Sa Lord naman to eh. Amen ba? Sunod dito, magiging humble na. Just because I feel, it doesn't mean it's real.
hindi porke nararamdaman ko, ay totoo na yon. Our feelings are real. It can be real, but it's not reliable. Sabi nga, di ba, the heart is deceitful. Mapandaya ang puso, mapandaya ang pakiramdam. Selflessness will make us more objective and purposive. Ibig sabihin nun, magiging mas matured na tayo. And matured people can see beyond the truth. Ayan, eto na. So kapag matured pala tayo, nakikita natin yung objective, yung purpose, bakit nangyayari. Nag-a-align tayo, nag-a-agree, nagsasubmit. Ang hirap kausapin ng immatured na tao. Ang hirap i-coach, ang hirap i-correct. Hindi mo ma-discern. Parang ganito. Merong pinapasabi ang Lord. Kasi nga, may pride siya eh. Mas magaling siya kay Lord. Ngayon, minsan ginagamit ng Lord yung mga leader natin to tell us kung ano yung dapat, yung pinapasabi ng Lord. Ang problema kasi minsan, ayaw natin makinig sa leader natin. Tama ba? Hebrews 5:12-14. In fact, though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you the elementary truths of God. You need someone to teach you the elementary truths of God's word all over again. You need milk, not solid food. Anyone who lives on milk, being still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. But solid food is for the mature. Sabi mo sa katabi mo, sa mature, para sa mature. Who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. So ibig sabihin, we should be humble enough talaga na tanggapin yung mga, ang tawag namin dito, karne. Karne sa English, corrections, rebuke. We are not perfect. Lahat tayo may tendency, tama, mabilis tayong magkamali. In fact, may mga impulse tayo na minsan pag nasaktan tayo, ang bilis nating manakit. Tama ba? So yan yung una, dapat we should be humble enough to admit na talagang it's not about us. Hindi tayo malalagyan kapag tayo ay puno. Tama ba? Sino dito yung nagtatanggal ka na? Kuya ako, tinatanggal ko na yung alam ko, tinatanggal ko na yung yabang ko. Second thing, we have to know God's Word. Ayan. So sabi kanina, concept versus precept. So alam na natin yung concept, it's the idea of the world. The precept is the law of God. Now, ignorance of the law excuses no one. Just because hindi mo alam, hindi ibig sabihin nun ay excuse ka na. At just because ay hindi mo alam, it doesn't mean na hindi totoo. Okay? So, ignorance of the law excuses no one. Alam naman natin na may gravity. Aware man tayo or hindi, merong gravity. Now, in order for us to know God, to know His precepts, we have to know His Word. Psalms 119, verses 9 to 16. How can a young person stay pure? By obeying your word. I have trained hard to find you. Don't let me wander from your What is God's commands? What's God's law? That is God's precepts. Amen. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Isa pa nga, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Pwede bang i-declare natin to? I have hidden your word in my heart. Isa pa. 1, 2, 3, let's go. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Tinalagay natin sa puso yung salita ng Panginoon. Naalala ko kahapon, di ba? Ang dinedeclare natin, yung promises ng Lord. Sa declaration, tama? Paano natin i-declare yung promise ng Lord if we are not aware of it? Tama ba? So, kailangan yung word ng Panginoon, nilalagay natin sa puso natin. That's why we have to get guidance. We have to get wisdom. Tayo ang ipupus natin yung sarili natin sa word ng Lord. Tayo talaga yung magsisik nun. Sa Lord, merong presence, merong principles. Ang problema dito, baka kapapanood natin ng Netflix, ng anime,
we no longer know what the truth is. Di ba? Ang idea natin, grabe, isikay. Ang idea natin sa mga, I am not against those things. Okay? Ang problema lang, kapag mas yung idea nun ay naging mas mataas na sa kung ano talaga yung sinasabi ng Panginoon. So, tayo bilang Kristiyano, dapat alam natin yung nadidiscern natin to. Teka lang, hindi biblical tong sinabi na to. Saan pa? Sa mga kanta. Baka naman dito, meron pa nakikinig ng mga, ng may mga mura-mura, merong... Basta yun, ayoko nang ilagay sa utak nyo, baka isipin nyo pa. Tama ba? Hindi na alam yung worldly, yung mga satanic na songs. Nakita mo na, grabe, nagpe-perform yung, yung idol mo, sumasayo, may sungay. Nanonood ka pa, nag-i-invest ka pa. Ng oras, ng pera, ng lakas, grabe. Huwag ganun. Ito, last part. Ito yung huli. Ito, medyo matindi to. Presence. Ayan. So sa presence, pag sinabi natin presence, we have to dwell in the presence of God. Number one, sa may fellowship. Pag sinabi natin fellowship, di ba, dinedeclare natin, by the blood of, because I walk in the light, as He is in the light, and have fellowship with fellow disciples, with brethren. So, ibig sabihin, kapag tayo ay exposed na sa, kapag tayo ay exposed sa presence ng Lord, merong, number one, fellowship. Fellowship with God, fellowship with the people. Dapat pala hinuli ko to. Hindi, sigunahin ko na to. Now, sino nandito kahapon? Ayan. So, pag sinabi kasi nating presence, ine-expose mo yung sarili mo sa, gaya ng sabi natin kanina, you expose yourself with people who are wise. Those people who will challenge your thoughts, your ideas, kung ano mang nararamdaman mo. Pag sasama ka lang sa mga taong hahagurin yung likuran mo, walang mangyayari sa'yo. Fellowship. Next is intimacy. Sa presence ng Lord, we should always have meron talaga tayong intimacy with God. Pag merong intimacy, di ba pag sa mag-asawa, merong fruit. Merong resulta. May lalabas. Baka walang lumalabas kasi walang intimacy, walang manifestation kasi walang intimacy. And sa presence ng Lord, doon tayo makaka-receive ng revelation. When we receive a word, when we receive a revelation, mangyayari nun, makukonvince tayo. We will be convicted. We will be convinced na gagawin ko tong bagay na to kasi ito yung pinapagawa ng Panginoon. Ito yung command ng Lord. Ito yung instruction ng Panginoon. And ang discernment, ma-receive natin, of course, sa instruction ng Lord. So dito yung naranasan mo habang sumusunod ka ngayon sa Panginoon. Teka lang, parang mali to, hindi tama to. Hindi mo magawang tignan kasi hindi ito para sa Panginoon. God will not be pleased kung gagawin ko tong bagay na to. Congratulations kasi God is already speaking to you. And impartation. Ang hirap ipaliwanag nitong impartation nito. Lagi lang sila sabi sa amin ni Pastor. Pero sa ngayon, sa pagkakaintindi ko kalalo si Mark, sinasabi lang sa amin ko, nasan si Pastor, nandun ka. Hindi ka na kailangang sabihan. Luke 10:38-42. As Jesus and the disciples continued on their way to Jerusalem, they came to a certain village where a woman named Martha welcomed him into her home. Her sister Mary sat at the Lord's feet. So, si Martha at si Mary, sila yung kapatid ni Lazarus. Okay? So, ang nangyari, pumunta si Jesus, invited siya, tapasahin natin. But Martha was distracted by the big dinner she was preparing. So, merong big dinner na pine-prepare sila. Ang nagpe-prepare sino? Si Martha. She came to Jesus and said, Lord, doesn't it seem unfair to you that my sister just sits here while I do all the work? I daw. Makasarili na naman. Tama ba na yung kapatid ko? Grabe, andyan lang sa'yo. Pero ako, I'm preparing all the work. Grabe, busy sa ministry, no? Wala na sa Lord. Wala nang intimacy.
Sabi ni Jesus, tell her to come here. I'm sorry. But the Lord said to her, my dear Martha, you are worried and upset over all these details. There is only one thing worth being concerned about. Mary has discovered it, and it will not be taken away from her. So, ang sinasabi ng Panginoon dito, minsan nagiging busy na tayo, minsan nagiging consumed na tayo ng sa kabisihan natin. Hindi na natin nabibigyan yung personal time natin with God. Hindi na tayo nakakapagbasa ng devotion. Minsan, consumed na tayo ng, ang dami na nating nagawa, nagko-compile na. Tama ba? Ang nangyari, inaano na, ano matawag dito? Nagko-compile na, ikinayayabang na. Yung ginawa niya, ito yung ginawa ko, ito yung ginawa ko, tumaas na, grabe, taas na ng pride. Dami na ng gawa. Ang hirap ng utusan, ang hirap ng i-correct kasi nga marami nang nagawa. We can no longer discern if God, kung wala nang espasyo ang Panginoon sa atin, we can no longer discern. At sa relasyon, there should be no reservation, no inhibition. Sa amin ngayon, mas padali na lang natin, ganito, no? Si Lord kasi, ang representation, ang mga leaders natin, ang man and woman of God natin, sila yung representative ng Lord. So ganito, we have fellowship, nakaka-receive ako ng instruction sa kanila. Kapag ako ay, nung dati kasi ma-pride ako, may sinasabi sila sa akin, mas madami akong sinasabi. Mas magaling ako sa kanila. Dami kong comment. Sabi nga nung isang leader sa akin, si Aldrin, bigyan mo lang yan ng isang topic, ang dami niya nang sasabihin. That's the truth. Madaldal talaga ako eh. Kasi nga, logical, daming pinaprocess ng utak. Now, there were times na hirap na i-correct ako, sila pastor. Ang hirap, hindi sila makapasok sa akin kasi nga may pride ako eh. Taas tingin ko sa sarili ko dati. Hirap na hirap silang i-correct ako. Then there was time talagang kinurek ako ni pastora, sobrang sakit, yung rebuke na yun sa harapan ng maraming tao. Grabe. Nakaka-offend. Pero alam nyo ngayon, as disciples, gaya ng sinabi ni Pastor kanina, as Christians, as disciples, we should be unoffendable. Dapat hindi na tayo nasasaktan. Dapat hindi na natin iniisip yung sarili natin. Again, it's no longer I. It's about what God wants to accomplish in my life. And my leaders, our pastors, meron silang nakikita na hindi natin nakikita, na potential natin, na kaya natin gawin, or even the threat that the enemy can harm sa atin. Pero pag driven tayo ng feelings, kapag tayo ay deceived, wala. Yung care nila, mararamdaman na isipin natin, that's condemnation. No, it's not. Hindi ganun yun. Hindi ganun sila ang mga leaders natin. Hindi ganun si Lord. Kami ngayon nila pastora, whenever we are having communication, direct to the point na, wala nang filter, wala nang emosyon. Minsan kasi sa atin, di ba, may nakakausap tayo, pagka yung kailangan nating maging sensitive, ang dami nating parang, tinotone down natin yung sasabihin natin kasi baka masaktan. Ang hirap nun. Pag lagi tayong nasasaktan, hindi tayo Christ-like. Si Lord, si Jesus, brad, dinuduraan yun. Ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila. They do not know what they are doing. And we can also practice discernment. Of course, maririnig natin yun sa mga leaders natin. Sasabihin sa atin, anak ganito, anak ganyan, ito ang plano ng Lord. And kahapon, sobrang
thankful ako. Ito na yung fellowship. Kahapon. Sino nandito kahapon? Ayan. Na-remind ako. Kahapon, di ba nagbigay ako kinuha ko yung, pulpit at saka yung tissue. Kumain kami ni Craig. Sabi lang sa akin ni Craig, Kuya, nakusap ko ba ni Pastora? About saan? Hindi kasi, binigay mo yung tissue eh. Hindi niya na tinapos. Nag-gets ko na yung ibig niyang sabihin. We are not after pagpapakilig. Hindi tayo nagpapakilig dito. Ang instruction sa akin ni Pastor, I have to build myself, hindi magpakilig. Sinong nagsabi sa akin nun? Si Craig. Mas matanda ako dyan. Pero, meron siyang authority. Binigyan ko siya ng authority na sabihin sa akin kung saan ako mali. Why? Hindi ko na-discern kung ano yung gusto, yung gusto ng mga leaders ko. Why? Kasi masyado kong na-overwhelm ng emotion. Gets natin? And that's the danger. If we do not know, kapag magiging prideful tayo, hindi natin pakikinggan yung ibang tao na nagmamalasakit sa atin, wala na. We will be driven by emotion, not by revelation. Patay na tayo kay Kristo. And ako, secured ako sa relationship ko sa mga leaders, sa mga pastors natin. Wala pa akong ginagawa, mahal na nila ako. I don't have anything to prove to them. One thing is for sure, through impartation, yung puso ng Panginoon na meron sila, na inireveal sa kanila ng Panginoon, Lord, gusto ko magkaroon din ako nun. Heart after your own heart. I need them to remind me, and I allow them to always speak over my life. Kung ako lang, ma-pride ako eh. Magaling ako eh. Sa paningin ko, sa level ko. But we have to be discerning. Again, we have to remove our pride, remove our emotion. Determine natin, pag may nararamdaman tayo, is this something na ginagamit ba ito ng kaaway to deceive me para dayain ako na hindi ako mahal? Para saktan lang ako? Na wala akong ambag dito sa lugar na to? Again, settle your heart. We are loved. Wala pa tayong ginagawa. You then, my son, you then, my daughter, to whom I am well pleased. But just because we are loved, that doesn't mean na wala tayong gagawin. And our leaders are here to remind us, meron pinapagawa ang Lord, meron kang covenant sa Lord. God is expecting something from you. At the same time, the enemy wants something bad from your life, wants to rob the blessings that I'm about to give you. If we are not discerning, mananakaw. The thief came to kill, steal, and destroy. It will start with a simple deception. But we can cut it if we have discernment from God. If we are able to acquire it, to discipline ourselves, to always remind ourselves that I have to be humble, I have to dwell myself, I have to push myself into reading God's Word, and I have to push myself into presence of God, where He can reveal to me freely, wala nang filter. Lord, sabihin mo sa akin, ano ba yung kailangan kong gawin? If you say it's wrong, I'll say no. Now, can we stand? Pag sinabi ng Panginoon na wag, wag. Pag sinabi ng go, go. Pag sinabing talon, talon. Kung hindi tayo ganun pa ka-discerning, why not trust God? Why not let Him lead us? Why not ask the Holy Spirit, Lord, dalhin mo ako sa lugar kung saan ako lalago. Lord, dalhin mo ako sa lugar kung saan mas maiintindihan kita, kung saan ako makakasunod sa iyo. Lord, dalhin mo ako dito. Lord, dalhin mo ako, bring me to God, not just from good. Just because it's good, hindi ibig sabihin yan, settle na tayo dyan. Beyond whatever we could ask or imagine. But we have to be discerning. So let's worship God
I-meditate natin tong kantang to. Come on, just declare it. I'm letting go. If you're really with me, I'll begin. And That's when just you say to raise your jump, hands. I'm diving in. If you say be still, then I will wait. If you say to trust, I will obey. I don't wanna follow my own ways. I'm done chasing Come on, sing once more. feelings. If you say it's wrong, then I say no. If you say release, I'm letting go. If you're in it with me, I'll begin. And when you say to jump, I'm diving in. If you say be still, then I will wait. If you say to trust, I will obey. I don't wanna follow my own ways. I'm done chasing feelings. Come on, say it again. If you say it's wrong, then I'll say no. If you say release, I'm letting go. If you're here with me, I'll begin. And when you say to jump, I'm diving in. If you say be still, then I will wait. If you say to trust, I will obey. I don't wanna follow my own ways. I'm not chasing feelings. Come on, say once more. If you say, if you say it's wrong, then I'll say no. If you say release, I'm letting go. If you're here with me, I'll begin. And when you say to jump, I'm diving in. If you say be still, then I will wait. If you say to trust, I will obey. I don't wanna follow my own ways. I'm done chasing feelings. Really, I don't trust my ways. I'm trading in my thoughts. I lay down everything, 'cause the road that I want, I'm landed on my knees. This is the cup you have from me. And even when it don't make sense, gonna let your spirit lead. Spirit lead. I'm gonna let the spirit lead, yeah. Spirit lead. I'm gonna let your spirit lead, yeah. I'm gonna let your spirit lead. Spirit lead me. Spirit lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, come on, shout it out. Be where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Father God in heaven, Lord, we thank you, God, for revealing to us, Lord, your heart, God. Lord, that is our prayer, Lord, that you lead us in every decision that we will make, Lord. From now on, Lord, mula ngayon, mas pakikinggan ka na namin, hindi yung nararamdaman namin. Lord, we are removing our pride. We are removing our selfishness, Lord. Lord, we will always be reminded that this is not about us.
Lord, we will always be reminded that you love us. Kahit wala pa kaming ginagawa, Panginoon. In fact, Lord, you know that we can sin, that we will offend you. But Lord, we've been sinners, God. And you know that we will commit sin against you. But still, God, you died for us. Lord, we will have that security always. And we will never be offended because we are secured in your love, God. Lord, we ask, Lord, that you speak through our leaders sa mga panahon na nalilito kaming magdesisyon, sa mga panahon na nahihirapan kami, na nasasaktan kami. God, I ask, Lord, yung bawat isa sa amin, Lord, bigyan mo kami, Panginoon, ng humbleness, ng humility to ask for help, humingi ng tulong sa mga tamang tao na may malasakit, na may pagmamahal sa amin, at merong revelation from you, God. Lord, we ask, Lord, that you always give wisdom sa mga leaders namin, sa mga pastors namin, sa mga man of God namin, Panginoon. And Lord, we are expecting, and Lord, we know, Lord, that you can bring us to the place, God, where we can worship you because your blessings will manifest into our lives, God. Thank you, God, Lord. Again, we worship you, Lord. We honor you. This we pray in Jesus' name. Amen. Come on, palakpakan natin ang Panginoon. Grabe yung word na shinare ni Aldrin, yung discernment. Kung gusto mo maranasan yung mga bagay. Sino dito yung first timer? First timer. Meron ba first timer? Hindi ko kita. Meron ba? Meron. So, kung gusto mo ma-experience o maranasan kung paano magkaroon ng discernment, you just need to be humble yourself. And kailangan mo ng word. At kailangan natin ng presence ng Lord. Pero before natin yun gawin, before natin yun maranasan, unang-una na dapat natin gawin ay tanggapin natin si Lord bilang Lord ng buhay natin. So kung kayo yung mga tao na yun, inaanyaya ko kayo na lumapit sa harapan. Congratulations kasi napakatapang nyo para gawin tong bagay na to. Na ipakita sa harap ng maraming tao kung gaano nyo kagusto na magkaroon ng relationship sa Lord. And naniniwala ako na hindi pa ito yung simula ng mga bagay, ng mga magaganda mangyari sa buhay mo. And meron tayong gagawin. So una, ang gagawin natin ay magkakaroon tayo ng dalawang prayer. Prayer of acceptance at prayer of repentance. Prayer of acceptance, ina-accept natin si Lord sa buhay natin. Unang-una, ang ina-accept natin sino? Sino po ang ina-accept natin? Si Lord. Si Lord ang ina-accept natin ay magkakaroon tayo ng prayer of repentance. So pag repentance, hingi tayo ng patawad sa Lord. And bago po yun, yung po tayo. And sabay, repeat after me. Repeat after us. So ibig sabihin, kapag sinabi po namin, kayo naman po yung masunod. So let's bow our head and then pray. Pwede ba natin taas yung kamay natin? As symbol ng pagsuko. So, ayan. So, repeat after me, Lord, inaamin ko na ako'y nagkasala at naniniwala ako na ako'y yung pinatawad at kinukumit ko na po yung buhay ko sa inyo. Ayan. So, ako na lang yung mananalangin, ha? So, Lord, maraming salamat sa buhay ng mga kapatid namin ito, Panginoon, na matapang na lumapit sa inyo, Lord, na sinusuko nila yung buhay nila sa inyo, Panginoon. Lord, always guide them. Lord, always protect them, their families. Lord, sa community na nasaan sila, Panginoon. Lord, kayo yung magliwanag sa kanila. Lord, gamitin niyo po yung buhay nila. Lord, patuloy na kayo po yung maging kalakasan nila. Lord,
patuloy na sila, gumawa sila ng tama, Panginoon, na naaayon sa inyong salita, Lord. Lord, gamitin niyo rin po ang buhay ng bawat isa na nandito, Lord, na maging gabay nila, Panginoon, habang nagjo-journey sila sa pagsunod sa inyo. Lord, always guide them, always protect their families, Ama. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin in Jesus' name. Amen. Ngayon, merong dalawang nangyari sa inyo. Una, pinatawad na kayo ng Diyos. Pinatawad na tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Pangalawa, nakasulat na yung pangalan natin sa aklat sa langit. So, and then, pangatlo, meron na kayong dalawang pamilya. Una, biological family. And pangalawa, spiritual family. So, kami po ang Reigning Light Family na handang tumulong sa inyo sa journey nyo patungkol sa relationship sa Lord. So, Talikod po kayo. welcome. Yan. Let's welcome them. Thank